Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado, lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa ngayong araw, kung kailan nagbotohan ang mga senador na mapalitan si Senator Tito Soto bilang Senate President. Sa huli, 13 senador ang bumoto pabor kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong pinuno ng Senado. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guilliam. Galit na galit at mangiyak-ngiyak na pumasok sa session hall ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kanina matapos ang 6 na buwang pagka-MIA o Missing in Action. Daing niya, sinubukan siyang pigilan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation na makapasok sa Senado. Ipinakita pa niya sa mga kasamahan sa Senado at media ang duguan niyang mga daliri matapos umano siyang makipagbuno sa mga tauhan ng NBI sa garahe pa lang ng Senate building. Tinanong rin siya ng media kung bakit matapos ang ilang buwan ay napili niya ngayong araw dumalo sa sesyon kasabay ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang mga kaalyado ng senador sinubukan siyang pakalmahin. Kasunod ng kaguluhan, dulot ng biglang pagdating ni De La Rosa, nagmosyon si Senator Joel Villanueva na babakante ang lahat ng posisyon sa Senado, 13 ang pumabor. Saka ninomina ni Senator Amy Marcos si Senator Alan Peter Cayetano na umupo bilang bagong Senate President. Sunod namang ninomina ni Senator Ping Lacson si Soto sa pagka-SP. Ang resulta, 13 senador ang bumoto para kay Cayetano, 7 kay Soto, 2 naman ang nag-abstain. Bumoto pabor kay Cayetano ang mga senador na sina Pia Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Mark Villar at Camille Villar. Ang mga senador naman na sina Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian at Lito Lapid ang bumoto para kay Soto. Nag-abstain naman sina Senators Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Agad na nanumpa bilang bagong pinuno ng Senado si Cayetano na pinangunahan ni Senator Camille Villar. Makikita pa sa tabi ni Cayetano ang kanyang ate na si Senator Pia Cayetano at may bahay na si Taguig Mayor Lani Cayetano. Samantala, hindi naman raw kinagulat ni Senator Tito Soto ang pagkakatanggal niya sa pwesto. Sa tingin ni Soto, posibleng konektado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Matapos ang botohan, napunta ulit ang talakayan kung bakit hinayaang makapasok sa Senado ang NBI at kinastigo ang Senate Sergeant of Arms dahil dito. Inilagay pang gusali sa lockdown, kasabay ng pahayag ni former Senator Sonny Trillanes na hawak na ng NBI ang warrant of arrest laban kay De La Rosa na inilabas ng International Criminal Court. Matatanda ang isa si De La Rosa sa mga personalidad na binanggit sa pre-trial proceedings ng ICC kaugnay ng drug war ng Duterte administration. Ipinakita pa sa sesyon ang CCTV footage kung saan makikita si De La Rosa na hinahabol ng mga umano'y NBI agents para ihain sa kanya ang warrant of arrest. Ilang palapag ang tinakbo ni De La Rosa hanggang makapasok siya sa isang silid at nasarahan ng pinto ang mga humahabol sa kanya. Dahil dito, nagmosyon si Marcoleta na maisalalim siya sa protective custody ng Senado na agad namang naaprubahan. Bago ito, nagpunta sa Senado ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para ihain ang sapina laban kay De La Rosa kaugnay ng kanilang investigasyon sa extrajudicial killings. Michelle Guilliam para sa All TV News, Channel 2. Impeached sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Nakakuha ng mas malaki sa 1/3 na botong kinakailangan sa plenaryo para umusad ang impeachment. Nakatakda namang i-transmit ng mababang kapulungan ang articles of impeachment sa Senado para sa impeachment trial. Narito ang report. Pinabura ng mga mambabatas sa Kamara ang committee report ng House Committee on Justice patungkol sa probable cause ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. 255 ang bumoto pabor habang 26 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Ibig sabihin, impeached na ang bise sa Kamara at mapupunta na sa kamay ng Senado ang paglilitis para rito. With 255 members voting in the affirmative, 26 against,
9 abstention. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Bago naging botohan, nagkaroon ng mainitang interpellation sa Kamara kaugnay ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Yan matapos questionin ni Representative Isidro Ungab ng Davao City 3rd District ang paggamit ng mga supplemental affidavit at karagdagang ebidensya na hindi umano kasama sa orihinal na impeachment complaints. The two complaints, Your Honor, I am supposed to ask questions. There is no House rule and no Supreme Court precedent that allows silent amendment by post-answer evidence. If no leave was sought and no order was issued, then every post-answer factual addition is by definition outside the operative pleading. Tugon naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na walang ginawang amendment ang House Committee on Justice. Ayon sa kanya, nagsagawa lamang ang komite ng clarificatory hearings at gumamit ng subpoena powers upang makalikom ng mga dokumento at testimonya para sa pagtukoy ng probable cause. Binigyan din ni Luistro na pinapayagan ng impeachment rules ang pagsasaalang-alang sa mga ebidensyang may kaugnayan o relevant sa mga aligasyon kahit hindi ito orihinal na kalakip ng reklamo. What the Justice Committee did is to conduct a clarificatory hearing for the purpose of the determination of the existence of probable cause. And it is for the same reason that the Justice Committee exercised its compulsory power, such as the issuance of subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. There is no amendment that happened, Mr. Speaker. Laman ng articles of impeachment na tatanggapin sa Senado matapos ang deliberasyon ang testimonya ng halos 22 resource persons, pagsusuri sa mga dokumento sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag ng mga ari-arian na transaksyon ng bise, aligasyon ng bribery at mga kontrobersyal na pahayag na may kaugnayan sa umano'y tangkang pagpapatay sa Pangulo at pamilya nito. Para sa House Committee on Justice, hindi lamang ito usaping legal kundi pati na rin ng moral at constitutional duty. Bago pa man ang botohan sa impeachment laban kay VP Sara sa Kamara, nagbigay na ng babala ang PDP laban. Sa pahayag ng partido, ang sino mang boboto pabor sa impeachment ay hindi maaaring umasa ng pampolitikal na kanlungan sa PDP laban. Markado at hindi sila tatanggapin sa hinaharap. Ayon pa sa partido, hindi ito pananakot, kundi pananagutang pampolitika. Samantala, ipinadala rin ni Congressman Pulong Duterte kay Secretary General Cheloy Garafil ang kanyang boto na no bago mag-walkout sa plenaryo at hindi na hinintay pa ang magbotohan. Kasunod dito ang akusasyon naman mula kay Senadora Amy Marcos na pera raw ang kapalit ng boto, 5 milyong pisong cash at 150 milyon pesos na halaga ng government projects ang ipapabor sa mga kongresista ang boboto ng yes sa impeachment. Sa iba pang mga balita, fuel supply ng bansa stable ayon sa Department of Energy. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan bukas. Repatriation ng 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na tinamaan ng hantavirus sisimula na. Mga Pilipino negatibo sa test ng hantavirus. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa abiso ng ilang oil companies, bababa ng 9 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel. 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene habang tataas naman ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantala, nananatili pa ring stable ang fuel supply ng bansa sa gitna ng gera sa Middle East. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nasa 51 days pa ang supply ng fuel sa bansa. Nasa 35 days naman ang sa LPG, habang 166 days ang sa kerosene. Mag-uumpisa ng repatriation pa Netherlands ng 38 Pilipinong tripulante ng cruise ship na MV Hondius na tinamaan ng hantavirus. Sa press briefing ng DMW, ipinaliwanag ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang sitwasyon ng mga Pilipinong sakay ng barko bago sila makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Kakdak, unang i-repatriate ang 24 na Filipino hotel workers pa Netherlands, habang maglalayag naman ang 14 na engine crew pa Rotterdam. For repatriation to the Netherlands, the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers. They will commence their quarantine
The quarantine period, which will run up to about 6 weeks now. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, nagnegatibo ang 38 Pilipino mula sa time of contact. Now, for the Filipinos on board, what I know in the information is they've all tested negative. From the time of contact, the incubation period can be as long as 45 days. So I think they'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. That means they're not sick, no? When they're quarantined, they were just exposed. Dagdag pa ni Herbosa, kung walang makitang sintomas sa mga Pilipinong tripulante, maaari na silang makabalik ng Pilipinas. If they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free, and the risk of having hantavirus is very low. So pwede nang pauwi niyan, and there will be no precautions when they arrive except probably some sort of testing. Samantala, border screening sa mga paliparan at pantalan handa kontra sa hantavirus. Kanina nakababa na ang mga pasahero at tripulante ng MV Hondius sa Canary Islands sa Spain, kung saan lahat ng pasahero ay asymptomatic ayon sa World Health Organization. Sa panahon na madalas punuan ang emergency rooms, may bagong pasilidad na handang tumulong sa mga minor medical concerns. Mula lagnat at ubot-sipon hanggang animal bites at minor injuries, pwede nang dumiretso sa bagong Urgent Care Center ng Makati Medical Center. Nagbabalik para sa mabilis na balita, si Michelle Guillar. Para sa mga may lagnat, ubot-sipon, animal bite o minor injuries na kailangan ng agarang check-up, may bagong opsyon na ngayon sa Makati Medical Center. Binuksan na ng Makati Med ang kanilang bagong Urgent Care Center o UCC na layong magbigay ng mas mabilis at mas convenient na medical care para sa non-emergency cases. Simula pa noong Abril, operational na ang UCC sa ground floor ng Tower 1 at nakatutok ito sa mga pasyenteng nasa stable condition pero nangangailangan ng same-day treatment. Kabilang pa sa mga titatanggap dito ang may stable fever, cough and colds, eye irritation, bites, sore throat, skin rashes, back pain at minor procedures gaya ng suture removal. Mas nabibigyan namin ng focus yung mga critical na pasyente sa main emergency department, while yung mga pasyente sa UCC ay mas nabibigyan namin ng mas efficient, mas quiet, as mas streamlined na lugar. We are giving a high level of expertise delivered in a different mindset towards speed and convenience. Paliwanag pa ni Dr. Flores, malaking tulong ang UCC para maiwasan ang overcrowding sa emergency room, kung saan umaabot sa halos 200 pasyente kada araw ang hinahandle ng emergency departments. Sa pamamagitan ng urgent care setup, mas napapabilis ang serbisyo para sa mga non-critical cases habang nabibigyan naman ng mas agarang atensyon ang life-threatening cases. By creating a dedicated space for urgent cases, mas dinedemonstrate ng Makati Med ang malasakit by providing a faster pathway for pain relief. May guide na nakadisplay sa labas ng facility para madaling malaman ng publiko kung emergency room o urgent care center ang dapat nilang puntahan. Bukas ang UCC mula alas 10 na umaga hanggang alas 10 ng gabi araw-araw. Michelle Guillar para sa All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.